Kumusta Stoics? Welcome back sa Daily Stoic PH, kung saan pinagsasama natin ang sinaunang karunungan ng Stoic philosophy sa makabagong buhay nating mga Pilipino. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang konseptong madalas gamitin sa psychology pero bihirang napapansin. Ito ang isa sa mga sikretong hindi madalas pag-uusapang sa field ng psychology dahil ito'y napakamakapangyarihan. Ito ang reverse psychology. Kung handa ka ng matutuhan ito at maranasan kung gaano ito makapangyarihan, pindutin mo ang subscribe button sa ibaba upang mabalikan mo pa ang video na ito. Pero teka, paano kung sabihin kong huwag mong panoorin tong video na to? Na-curious ka lalo, di ba? Yan mismo ang reverse psychology. Ang reverse psychology ay isang teknik sa pakikipag-ugnayan na naglalayong makuha ang nais sa pamamagitan ng pagsasabi ng kabaligtaran nito sa inaasam na resulta. Sa simpleng salita, ito ay parang paglalaro sa isipan ng ibang tao, kung saan ipinapakita mo na hindi mo sinasang-ayunan ang isang bagay, upang siya naman ang magdesisyon na gawin nito. Sa mas detalyadong paliwanag at halimbawa, ang reverse psychology ay nakabase sa konsepto na ang tao ay may natural na pagnanais na gawin ng bagay na ipinagbabawal o sinawing palad. Kapag binato mo ng kabaligtaran ng gusto mo, maaaring maiwasan nilang mapagdesisyonan na hindi ito gawin, pero sa isang pagkakataon, maaaring mapukaw ang kanilang damdamin na gustong patunayan na may ka. Isang pananaliksik sa psikolohiya, ang reactance theory ni Jack Brem, ay nagsasabing kapag nararamdaman ng tao na nililimitahan o sinusubukan na pigilan siya mula sa kanyang kalayaan, lalo siyang maghahanap ng paraan upang maipakita ang kanyang kalayaan sa sariling paraan. Bibigyan kita ng halimbawa ng reverse psychology sa real life. Sa magulang at anak. Magulang, huwag kang mag-aaral, baka hindi ka makapasa. Anak, nagpapuyat pa upang patunayan na kaya niyang mag-aral at pumasa. Sa waiter o seller. Seller, hindi na kayo maghahanap pa, baka wala nang maibenta. Customer, mas gugustuhin niyang bilhin ito para patunayan na mali ang nagsasabi na wala ng stock. Sa kaibigan ng tamad mag-ayos. Kaibigan, di na lang kita pipilitin, di mo naman kayang gagawin. Kaklase o kaibigan, gustong pilitin siya na mag-ayos upang mapatunayan na kaya niya. Pero may mahalagang paalala ako sa iyo. Ang reverse psychology ay epektibo lamang sa mga tao na may malayang kalooban at hindi sobrang susceptible sa emosyonal na manipulasyon. Hindi ito dapat gawing pagmamalabis na paraan dahil maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan o masamang epekto kapag ginamit ng walang pag-iingat. May mga pag-aaral na rin tungkol rito, kaya masasabi rin natin na ito ay gumagana. Isang pag-aaral ni Billiard and Van Vabel sa Journal of Experimental Psychology ang nagsabing ang reverse psychology ay mas epektibo sa mga kabataan kaysa sa mga matatanda dahil sa mas malakas nilang damdamin at pagkagusto na patunayan na mali ang nagsasalita. Sa merkado, maraming marketing strategies ang gumagamit ng reverse psychology tulad ng pagsasabi sa customer na baka hindi mo magustuhan ang produkto upang maging curious at bilhin ito. Sa kabuuan, ang reverse psychology ay isang malikhaing paraan ng komunikasyon na maaaring magamit sa iba't ibang sitwasyon basta alam mong tama at maingat ang iyong gamit. Ito ay isang paraan upang maipakita ang kabaligtaran na gusto mo, ngunit ginagawang epektibo ito kapag may pag-unawa ka sa asal at panlasa ng kausap. Bibigyan pa kita ng mas malawak na pananaw at mas maraming halimbawa kung saan maaaring gamitin ang reverse psychology, pati na rin ang mga posibleng epekto nito, upang mas maintindihan natin kung kailan at paano ito epektibong gamitin. Sa relasyon. Sa usapang romantiko, ang reverse psychology ay pwedeng gamitin upang mapukaw ang interes o curiosity ng partner. Halimbawa kapag sinasabi mong, "Huwag mong pansinin si Jane, di siya maganda." Kahit na may tunay kang intensyon na magpasaya ng isang sitwasyon, siya ay maaaring mag-isip na may nais kang iparealize, kaya lalo pa siyang gugustuhin na magpakita ng interes kay Jane.
Gayon din sa mga argument o pag-uusap. Maaaring gawing mas light at hindi seryoso ang tone para hindi mapagsamantanahan ang sitwasyon. Tulad ng, walang kwenta ang pag-aaral, wag mo nang subukan. At sa huli, maiinggan nyo siyang magsikap upang mapatunayan na mali ang sinasabi mo. Sa trabaho, kapag ang isang manager o leader ay gustong mapalakas ang motivation ng team, minsan silang nagsasabing kabaligtaran na pahayag. Halimbawa, "Huwag niyo na akong tulungan. Ayoko na kayong maliitin." Pero ang totoo, gusto nilang mapilitang magpakita ang team ng dagdag pang effort at inisyatiba upang mapatunayan na kaya nila. Isa pang halimbawa ay kung ang isang boss ay nagsasabing, "Mukhang masyadong mahirap yung task na yan." Pero sa realidad, pinaparamdam niya na kayang-kaya ng team kung magsasama-sama at magtutulungan. Sa marketing at advertising, may mga campaigns na gumagamit nito upang pukawin ang curiosity at urgency ng mga consumer. Katulad ng sinabi mong, "Limited stock only." Kahit pa maraming stock, ang layunin ay itulak ang mga tao na bumili agad bago maubos ang produkto dahil sa impresyon na mabenta o mahalaga. Meron ding mga promotional ads na nagsasabing, "Huwag bumili kung ayaw mo," upang mapukaw ang curiosity at mapaisip ang tao na baka may kakaibang dahilan kung bakit ganito ang pahayag. Kaya't mapapatry sila o bibili. Sa pag-aalaga, ginagamit ito ng mga magulang upang maturuan ang anak sa isang mas malikhain at masaya na paraan. Halimbawa, sinasabi nilang, "Huwag mong subukang malitan na sirain ang pader na yan," na ginagawang curious ang bata at naisubukan ito upang malaman kung hanggang saan ang kaya niya. Sa kabilang banda, ang pagtatakda ng limitasyon na "huwag kang masyadong magalit" o "huwag mo kong tulungan" ay nakakatulong sa pagiging independent at pagtuklas ng anak sa sariling kakayahan. Tanong, ginagamit ba ito sa atin o tayo mismo ang gumagamit nito? Sa katotohanan, karamihan sa atin ay nakakaranas ng reverse psychology nang hindi natin namamalayan. Madalas, ginagaya natin ang mga taktika na ito tulad ng pagsasabi sa sarili nating, "Huwag na lang akong magpapayat." Pero mas lalo pang napupush na mag-diet o mag-eksersisyo dahil sa subconscious na desire na makamit ang isang goal. O kaya, sa social media, sinasabi natin, "Huwag niyo na akong sundan. Baka mabore kayo." Pero ang totoo, gustong-gusto natin na mapansin o mapanood tayo. Pero alam mo na minsan ay nalilinlang ka rin ng sarili mong isip? Yes, tama. Sa katunayan, minsan ang sarili mong utak ang gumagamit ng reverse psychology sa'yo nang hindi mo namamalayan. Kapag sinabi mong, "Hindi ko kaya yan," baka ito ay isang paraan mo lang upang magbigay ng excuse sa sarili mo kapag mabigo ka. Parang sinasabi mo sa isip mo, "Kung sakaling hindi ko mapasa, hindi na ako ang may kasalanan," na isang paraan upang mapanatili ang ego mo at maiwasan ang sobrang pagtitiwala sa sarili o sa isang hamon. Ngunit sa totoong nangyayari, gusto mo lang talaga na may mag-challenge sa iyo. May bahagi sa iyo na umiiral na naghahanap ng laban. Isang hamon na magpapalakas sa iyong loob, magpapatunay na kaya mo. Sa filosofiya ng Stoicism, sinasabi ni Epictetus, "It's not things that upset us, but our judgments about things." Ibig sabihin, ang mga nangyayari sa paligid natin ay hindi tunay na dahilan kung bakit tayo nalulungkot, kundi ang interpretasyon natin dito. Kaya minsan ang utak natin ay may script na paulit-ulit nating sinasabi sa sarili. "Sige, wag na lang subukan. Tamad ka talaga eh. Baka hindi ka kayanin." Ang mga ito ay mga pahayag na parang program sa utak natin na nagiging pabigat sa atin at kadalasan nagbibigay lang dahilan para hindi tayo magtagumpay. Ngunit deep inside, umaasa ka na salungutin ang mga salitang yon. Kahit na sinasabi mong hindi mo kaya, may isang bahagi sa iyo na gustong magpatunay ng mali ang mga sarili mong pahayag. Ito ay tinatawag na self-inflicted reverse psychology. Isang uri ng mental na laro na nilalaro mo sa sarili mo na kung minsan ay nagtutulak sa iyo na pagtagumpayan ang sariling mga limitasyon na gawa-gawa lang naman. Sa ganitong paraan,
ang sariling utak natin ay isang dual na karakter. Ang isang bahagi ay nagtutulak sa atin na mag-give up, mag-compromise o magpabaya. Ang isang bahagi naman ay naghahanap ng dahilan para siya mismo ang magsalungot sa mga pahayag na yon at magpalakas ng loob. Kaya sa kabila ng mga pahayag na hindi ko kaya o tamad ako, may isang mas malakas na tinig sa loob na nagsasabing, gusto kong patunayan na mali ang lahat ng yan. Sa esensya, ang paglalaro ng reverse psychology sa sarili ay isang proseso ng pagkakaroon ng malay sa sariling kakayahan at limitasyon. Kung hindi natin papansin na tayo pala mismo ang gumagawa ng mga formula na nagpapahadlang sa atin, mauuwi tayo sa isang trapiko sa ating isipan. Pero kapag na-realize natin ito, nagiging isang matibay na sandigan ang kamalayan na maaari nating baguhin ang kautusan sa ating isipan, na kaya nating sakupin ang mga salitang nagsisilbing hadlang sa ating tagumpay. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng tapang na salungutin ang sariling negatibong huni at maniwalang kaya natin, kahit pa ang ating isipan ang nag-iimbento ng mga balakid. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Sa Stoicism, hindi uso ang manipulation, kundi awareness. Hindi mo kailangan mandaya o i-manipulate ang sarili mo para lang gawin ng tama. Kung alam mong ayaw mong gumising na maaga, hindi mo kailangan sabihing, sige, huwag ka na lang gumising. Ang kailangan mo, discipline, voluntary discomfort. Ang Stoic ay hindi umaasa sa tricks. Umaasa siya sa katotohanan at kontrol ng sarili. Bago magtapos itong video na ito, bibigyan kita ng mga tips sa reverse psychology. Kaya simulan mo na mag-take down notes. Number 1. Observe your mind. Bago ka gumawa ng desisyon, tanungin mo, totoo ba itong iniisip ko? O trap lang ng utak ko? Number 2. Journal. Gabi-gabi, sulat mo. Ano ang gusto kong gawin? Ano ang sinasabi ng utak ko? Ako ba ang may kontrol? Number 3. Premeditatio malorum. Isa sa Stoic techniques, imagine the worst. Bago ka sumuko, tanungin, ano bang kinatatakutan ko? At kaya ko bang lampasan ito? Reverse psychology works because we don't examine our thoughts. The Stoic, pinagmamasdan niya ang sarili bago kumilos. Ngayong alam mo na ang reverse psychology, tanungin mo ang sarili mo. Ginagamit mo ba ito sa sarili mo? O ginagamit ito laban sa'yo? Challenge kita ngayon. Mag-journal ka mamayang gabi. Isulat mo, kailan ako huling nag-doubt sa sarili ko, pero ang totoo, gusto ko lang may mag-udyok sa akin. If this episode made you pause and reflect, paki-like, comment your experience, at subscribe kung gusto mong mas marami pang Tagalog Stoic wisdom every week.